with the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All three petitions challenge the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi pa akong banal. Well, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay. Kamusta ho? Nakapag-kape na ba ho tayo? Nakapag-almusal na ba? Busog na ba yung kalamnan ho natin mga kabalitaan? Anyway, sa video ho ating ipapakita ngayon ay ito patungkol ho sa pagbisita ni VP Sara Duterte dyan sa Ifugao, kung paano ho siya tinanggap at minahal ho ng gusto ng mga kabataan ho natin. At makikita ho natin dito mga kabalitaan yung kanyang pagpunta, no? At mayroon ng mga senior citizen dito na talagang niyaka po siya. At ito namang susunod na ipapakita natin, ito yung posibleng kasong isasampa laban ho sa ating Pangulo dahil talagang nangangamoy na ho yung impeachment complaint ho. Sabi nga ng saganang mamamayan, huwag magpakampante dahil bilog yung mundo. Ngayon, plano nyo tatanggalin si Inday Sara, baka yung Pangulo nyo naman yung matatanggal dahil baka may magsampa ng impeachment complaint laban sa kay PBBM mga kabalitaan. Yun po yung sabi nun. Pero ngayon nakita ho natin 4 or 5 itong si PBBM sa impeachment mga kabalitaan dahil una yung betrayal of public trust, may plunder pa di umano at kung ano-ano pa. So ipakita ho natin to maya-maya sa inyo mga kabalitaan. Kaya kung kayo ay bago pa lang, mag-subscribe na. Huwag kalimutan at ipindutin niyo rin pindutin nyo rin po ang ating notification bell para agad-agad yung mapapanood yung mga latest uploaded video natin sa ating munting bahay, Danagan Balita, Reaction, Video, News, Update. At bago pa po tayo didiretso sa ating paksa ngayon, may babatiin lang ho muna tayo ng mga followers ho natin. May ano tayo pala, may mga followers na tayo sa United States, meron din sa Canada, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Japan, Australia, Hong Kong, Qatar, United Kingdom at kung saan-saan pa po. Of course, sa Pilipinas marami mga almost 80% na yung mga nanonood sa ating sariling bansa mga kabalitaan. Alright, so ngayon patuloy na ho tayo. Dito ipapakita ko po si VP Sara Duterte nung bumisita ho ito siya sa Ifugao na may pinamimigay yatang hindi ko alam kung anong pinamimigay niya, basta bumisita siya at yun talagang nakakaantig ng puso't damdamin yung makikita nyo ang mga reaksyon ng mga mamamayan doon mga kabalitaan. Ayun, so walang audio yan kasi may music, may kanta, may background, baka madali ho tayo ni Uncle YouTube Studio. Delikado yan mga bata tinitingnan siya at saka niyakap, nagpapayakap pa si VP Sara. Paano kaya pag si Tamba yung pupunta doon? Ano kaya nga magagawa? Siguro magdadala rin ng magkano dadalhin nga ba ni Tamba? 5,000 pesos. 5,000 pesos, sisigaw-sigaw pa yan para marinig ng karamihan, di ba? Ayun, so yun po ang pwede. Siguro dadagsa yung mga tao doon pag nandun si Tamba pag may dalang pera. Ito si VP Sara, no? Talagang mahal-mahal niya yung mga kabataan, lalo na po yung mga students.
na talagang pinanindigan niya po na ito ay talagang pag-asa ng ating bayan bukas makalawa sa susunod na mga panahon, mga kabalitaan. So dito, fast forward tayo. Ito. Ito yung nangyari, mga kabalitaan, no? Na sobrang dami hong pumunta. Nako. Hindi mo po talaga mapipigilan yung mga tao na kusa hong lalapit. Kasi nung time na si Tamba pumunta sa isang event, wala man lang lumapit sa kanya. Siya na lang yung lumapit sa mga tao para makipagkamayan ho, mga kabaitaan. Ganon. Tapos pag ganon si Tamba. Pero tingnan nyo si VP Sara, wala talaga. Walang kaarte-arte ho. Parang hindi politiko. No? Normal lang, talagang simpleng mamamayan, simpleng tao lang talaga. Hindi mo makikilala, hindi mo ma-feel sa kanya sa yung vice presidente ho natin. Kaya yun ang isa sa mga dahilan na gusto lang patalsikin si Inday Sara dahil malapit ito sa mga madlang people. Not even madlang people, pati sa mga prominente at mga edukadong mga tao ay siya po'y gustong iboboto na magiging susunod na pangulo sa ating bansa, mga kabalitaan. Tingnan mo dyan, yayakapin siya dyan, no? Matanda, nagpapayakap. Tingnan nyo. Hindi kagaya ni Fernandez na pupunta lang sa isang bahay, maglaba di umano. Pagkitang tao, maglalaba para makakuha ng boto. Hindi pa marunong maglaba, magpiga ng pantalon, nakakahiya. Ito tingnan mo, naka-polo shirt lang, naka-pantalon ng maong, then, ano ba yung sapatos niya? Naka-jeans, then naka-tennis lang yata, basta tennis shoes. Yun, dami mga bata, So yun po ang dahilan kaya siguro takot na yun ang ating mga Kongreso, lalo na si Tamba dyan, dahil kahit ngayong election, kahit gagawin pa yung election ngayong araw na to, hindi mananalo ho, talagang didiretso sa inodoro yun, mga kabalitaan. Anyway, diretso tayo sa pinaka-main topic ko natin dahil sa video ito ating ipapakita ngayon ay posible hong makakasuhan at nangangamoy na ho yung kasong impeachment laban ho sa ating Presidente Bongbong Marcos. Kung may magpa-file po nito, swak na swak ho yung 4 o 5 pagbabasihan ho natin na kanyang nagawa sa taong bayan at sa bansang Pilipinas, mga kabalitaan. So diretso tayo at hanapin muna natin to si President Bongbong Marcos. Ito, impeachment against PBBM. Mas posible, VP Sara has 5 impeachable offense against PBBM. 5 pala, hindi pala 4. So sige po, panoorin nyo po at mag-enjoy ho kayo. Pakinggan nyo ng gusto, namnamin nyo ang sarap at ang lasa ng malutong-lutong pang impeachment complaint kung matutuloy ito at may gagawa, mga kabalitaan. Tingnan nyo po, panoorin nyo. Mas posible, mas mabigat at mas madaling ma-impeach ang ating presidente kung mayroong mga civil society groups ang gagawa ng paraan para makapag-file ng impeachment complaint against the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ito na nga, mga kaibigan, binanggit na po ni Vice President Sara Duterte ang 5 impeachable offense na maaaring kaharapin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sakaling mayroong magtatangkang mag-file ng impeachment against the President. Ating sinuri, tiningnan at inunawa. And totoo, mga kaibigan, mas mabigat, mas may substance ang mga ebidensyang ito. In fact, mayroon ng isang naging desisyon ang Supreme Court, na maaaring gamitin laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, maaari kasing gamitin ito bilang isang elemento, ng plunder at malversation of public funds. Ayan. So dahil meron na pong decision ang Supreme Court, ibig sabihin pwede itong gamiting ebidensya. Supreme Court na ang nagsabi, ito ay unconstitutional, ito ay illegal na ginawa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez at syempre ng ilan sa mga congressman.
So, bago dun sa mga grounds for impeachment na sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ay pag-usapan muna natin. Ano nga ba ang kahihinatnan ng impeachment complaint against Sara Duterte? Okay, ito ba ay magpo-prosper? Ito ba ay magtatagumpay? Mai-impeach ba si Sara Duterte? I don't think so. Hindi po ito papasa kahit sa Kongreso. Bakit? Alam ba ninyo kung gaano karami ang mga kongresista sa ating bansa? More than 300 plus. At ang kailangang boto ay 106 plus. Mga ganyan. Okay. So kung ako ay nasa Kongreso, kung ako ay congressman sa ngayon, pangarap ko pang maging congressman sa susunod pang mga taon. Pangarap ko pang kumita ng pera. Pangarap ko pang sumahod. Pangarap ko pang mangurakot. Gagawin ko ito ng palihim. Bakit? Hindi ako susuporta para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero against ako kay Sara Duterte. Ganyan. No? Isipin ninyo, read between the lines. Yung mga taong nagsasampa ng kaso against Sara Duterte, ito lamang yung mga sigurado, no, na hindi na maluluklok pa at hindi na kumbaga makikita pa sa Kongreso o maging sa Senado sa susunod na mga taon. Bakit? Dahil sila ay kilalang kilala na sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan, sa panlilinlang sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino. Kaya tandaan na po ninyo itong mga congressman na ito, no? Huwag na po ninyong iboto. Okay. Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Manuel, Congressman Estela Kimbo, Congresswoman Estela Kimbo, Congresswoman Arlene Brosas, Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, Congressman Percival Sendeño. Okay, yung mga kumakandidato ngayon na congressman and senator: Attorney Shell Jokno, Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares. Ayan. So, sila yung obvious na nakikipaglaban at talaga namang balak pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa mga corrupt official, ang ilan sa mga corrupt na mga congressmen, kahit against kay Vice President Sara Duterte yan, hindi yan lalabas. Hindi yan magpapakita sa taong bayan para sabihing ayaw ko kay Vice President. Dahil hindi na sila mananalo, no? Gising na ang maraming Pilipino. Kaya mag-iingat yan pagdating sa boto, no? Kailangan po kasi ng 1/3 of the congressmen dapat ay papanig para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Okay? So, kung ang isang congressman o congresswoman ay mayroon pang pangarap sa Kongreso, mayroon pang pangarap para lustayin ang kaban ng bayan, hindi yan gagawa ng paraan para maging public ang kanyang pangalan. No? Hindi yan magpapasikat na kunyari ang galing-galing kong congressman. Kaya sa Congress pa lang, hindi na yan papasa. Kala nyo ba mabubuo yung 109? I don't think so. Hindi yan mabubuo kasi
Kung mabuo man yan, no, kung mabuo man yan mga kaibigan, waste of time. Bakit? Sabihin nating maka 109 higit po sila. Lalabas sa publiko ang mga pangalan ng mga congressman na yan. Pag lumabas yan, tatandaan ko na. Ililista ko na. So, ibig sabihin, hindi ko na yan iboboto sa susunod na halalan. Kumbaga, last na termino nyo na yan. Yan, ganun po kasi ako, mga kaibigan. Pinag-aaralan ko na. Ina-assess ko na kaagad. No? So, mag-isip-isip yung mga congressman. Okay. Yung mga yan, maingay lang yung mga yan. So, let's say, for example, nakapasa sila sa Congress. Okay, let's say nakapasa po sila sa Congress. Okay, ganito po yan. Kung nakapasa po sila sa Congress, ganito. Hindi rin po sila papasa sa Senado dahil ang requirements, 2/3. Di ba? Ang requirements po ay 2/3. Okay. So, ganito po ang magiging kalalabasan. Okay? So, meron na pong naunang kaso na maaaring gamitin laban kay BBM. Ito po ay ang paglilipat ng PhilHealth funds mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Nag-release na po ng order ang Supreme Court. Sinabi po ng Supreme Court, itigil na ninyo yan. Sino-sino po yung mga kasama dito? Siyempre, President Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga congressmen. At siyempre, nakipagsabuatan ang Secretary of Finance na si Ralph Recto. Okay. So, pwede na po yan grounds for impeachment. Yan, sa mga civil society groups, no? Malversation of public funds. Yan po ang gamitin po ninyo against the President. Malversation of public funds. Pwede rin pong plunder dahil marami pong mga pondo ang inilipat sa National Treasury. Pondo ng GSIS, SSS, PDIC, Land Bank, Development Bank of the Philippines, 62 billion lahat, di ba? Flood control project na 500 billion na hindi naman po natuloy. Lahat po, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga yan. Okay. Ito po yung mga grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution. Ano-ano po ba yung ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution? Okay. For purposes of impeachment, culpable violation of the Constitution is defined as the deliberate and wrongful breach of the Constitution. Further, violation of the Constitution made unintentionally, in good faith, and mere mistakes in the proper construction of the Constitution do not constitute an impeachable offense. So, ito po yung sinabi ni Laila de Lima kay Vice President. Culpable violation of the Constitution. Treason, yan po yung isa, pero malabo po sa treason niya. Bribery, ayan, may binanggit si Vice President Sara Duterte na nagpasuhol si Martin Romualdez. Tumanggap ng suhol. So, bribery. Ayan. And then, siyempre, graft and corruption. Ayan, yung graft and corruption. Ayan, yung pondo. And siyempre, betrayal of public trust. Sinira po ni President Bongbong Marcos Jr. ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Okay, so yun po, mas marami pong grounds for impeachment si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, panoorin natin ang mga sinasabi ng mga
Unahin muna natin pala yung Supreme Court decision, no, na ipatigil ang paglilipat ng PhilHealth funds patungo sa National Treasury. Tapos susundan natin ito ng paliwanag ng dating Supreme Court Justice, no, Antonio Carpio. Pinaliwanag po niya, no? At syempre yung 5 bagay na kung saan ay binanggit ni Vice President Sara Duterte. Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session today, October 29, 2024, acted on the following matters. The court consolidated the petition filed by One Sambayan Coalition et al. With the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All 3 petitions challenged the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of One Sambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and/or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolutions on the respondents, which shall likewise personally file and serve their comments. So, ibig sabihin, kasama po si President Bongbong Marcos Jr. sa mga tao sa likod ng paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Kasama po ang mga congressman, syempre, sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. So, sinabi po dyan, ginagamit po nila, inilipat po nila yung PhilHealth funds sa mga unprogrammed, no? Sa mga unprogrammed pa. Ibig sabihin, wala pang programa, pero inililipat na. Saan gagamitin? Unprogram pa nga. So, obviously, mga kaibigan, that is a ground for the malversation of public funds. Sir, may mga nag-comment na po sa social media na pag-people power na lang daw po. Wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang. Ang problema, yung isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si alam mo naman yun, hindi namin kaya yan. Sino naman? Ang gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Kaya ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran.
Yun ang ano doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Ako pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pangkapa-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President, if you see that this really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong minalbers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi daw, binalik Mayor. Ano, ibalik mo, wala mang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Nakita ko sa CTV kagabi. Pera natin. Sus Maria Joseph Ginoo Romualdez, oy. Nangawa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SESS kinuha rin 62 billion. Private lang yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan.
given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the misuse of funds. Kaya, meron na nga. Are there legal remedies in your mind to help Meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle Foreign those borrowing. money. Wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo, bakit ang majagul? They transferred it, di ba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagul. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may i-jagul mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yan yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko pag-usapan yung envelope na yan, kasi kasama yan dun sa triangle. Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP, Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Walang binigay na CF sa AFP. Walang binigay na CF sa YLS. Yung YLS lang ang tinanong. Sinabi namin, ito yung areas at risk. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gathered doon sa baba. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. The thing with the hearing is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako mag-comment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo,
May listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Oh, yun po mga kabritaan, no? Laking problema pala kakaharapin bukas makalawa mga kabritaan itong ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa. Nitong 5 grounds of impeachment na isasampa kung kailan pa ito magaganap mga kabritaan. Yan po ay ating pakaabangan ho. Dahil ito ay magandang laban ho ito. Pag hindi ho nila ito na-impeach si Inday Sara Duterte, malaking kahihiyan ito ng Kongreso, lalo na ho ng ating tamba dyan sa Kongreso na si Romualdez at itong ating Pangulong Bongbong Marcos mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating video ngayon, reaction video natin, sana po ma-share nyo ito para malaman din po ng mga kababayan ho natin abroad at sa mga kamag-anak nyo po dyan para maintindihan natin lahat ng husto kung ano nga ba ang mga posibleng mangyayari at magaganap sa hinaharap mga kabalitaan. Dahil nandito na ho yung impeachment laban ho sa ating pangalawang Pangulo. At marami na hong mga hocus-pocus na sinasabing hindi matutuloy or hindi magwawagi ang planong pag-i-impeach kay Sara Duterte ang Kongreso mga kabalitaan. Sa Pangulo ni Romualdez Martin Tamba at nitong mga huwad committee na ito mga kabalitaan. Kakahiya pag natuloy itong impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At sa hindi pa po nakapagpindot ng ating notification bell, pindutin nyo na para agad-agad yung mapapanood ang ating mga latest uploaded video dito sa ating munting bahay, dalagan balita, reaction, video news sa update. Sa muli, tayo'y magpapasalamat sa mga kababayan ho nating mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin dito sa bansa natin na sila ay patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating munting YouTube channel, yung munting bahay natin dito mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.